Panginoon. Magandang umaga po sa atin. Salamat po sa biyaya po ng Panginoon sa atin, na tayo po ay makapagtipon ng saglit bago magpatuloy ang araw po na ito. Salamat po sa biyaya ng Panginoon. Sabi dun sa awit, noong una isip ko'y nakatuon sa aking sarili. Lahat ng luho, marahil meron tayong mga naranasan ng mga kalayaan sa buhay natin. Ngunit ang tunay na kagalakan ay hindi nasumpungan, hindi natagpuan. At sabi dun sa awit, sa Panginoon lamang merong kasapatan. Hallelujah. Noong una, isip ko'y nakatuon sa sarili. Lahat ng luho ay naranasan, ngunit ang tunay na kagalakan ay hindi natagpuan. Sa Panginoon lamang pala may kasapatan. Noong una, isip ko'y nakatuon sa sarili. Lahat ng luho ay naranasan, ngunit ang tunay na kagalakan ay hindi natagpuan. Sa Panginoon lamang pala may kasapatan. Pasasalamat ko'y sa Diyos, sa Hari ng mga hari. Sa Kanya natagpuan kaligayahang minimithi, walang katulad, walang maihambing sa pag-ibig ng Diyos sa akin. Pasasalamat ko'y sa Diyos, pasasalamat ko'y sa Diyos, sa Hari ng mga hari. Sa Kanya natagpuan kaligayang minimithi, walang katulad, walang maihahambing sa pag-ibig ng Diyos sa akin. Pasasalamat ko'y sa Diyos, sa Hari ng mga hari. Sa Kanya natagpuan kaligayahan minimithi, walang katulad, walang maihahambing sa pag-ibig ng Diyos sa akin. Walang katulad, walang maihahambing sa pag-ibig ng Diyos sa akin. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Walang katulad, Panginoon, sa kaligayahan, Panginoon, sa kagalakan, sa pag-ibig na nagmumula po sa inyo. Sa kasapatan, Panginoon, na naranasan namin, Panginoon, nang maunawaan po namin na minahal nyo kami. Maraming salamat po, Panginoon. Kasapatan kayo na aming buhay.
Lord, samahan niyo po kami, tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral, Panginoon. Pagbubulay-bulay na inyong mga salita. Salamat po, Ama. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Sa John chapter 16, mapapalitan ng galak ang kalungkutan. 16:16. Kami po ngayon ay nandito sa Destino, Door of Faith, Bacoor. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon muli sa kanyang biyaya sa nagdaang Taiwan Camp. Maganda ang ginawa ng Panginoon, dakila ang ginawa ng Panginoon, at ako'y naniniwala may higit pang pagkilos ang ninanasa ang Panginoon na maranasan po ng kanyang mga anak, upang magtulak ito sa atin sa mas malalim na pag-ibig sa Kanya, mas malalim na kabanalan para sa Diyos, pamumuhay ng banal para sa Panginoon, mas malalim na experience ng kapangyarihan niyang bumabago po sa ating buhay. At pagka tayo ay napupuspos, napupuno ng Santong Espiritu, isa sa mga ibinubunga dapat nito ay matuwid na pamumuhay, malinis na pamumuhay sa harapan ng Panginoon, at masigasig na paglilingkod, pagnanasa na mapaglingkuran ang Panginoon. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkilos niya nakaraang Taiwan Winter Camp. Salamat sa Panginoon. Salamat po sa inyong mga panalangin at sa inyong po mga pagkakaloob. Praise God. Dito po sa John chapter 16, makikita po natin verse 16. Sandaling panahon na lang, hindi nyo na ako makikita. At pagkatapos ng kaunti pang panahon, ay makikita nyo akong muli. Nagtanungan ng ilan sa mga tagasunod niya, ano kaya ibig sabihin niya? Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing sandaling panahon na lang, at hindi na natin siya makikita? At pagkatapos ng kaunti pang panahon, ay makikita natin siyang muli. Sinabi pa niya ang dahilan kung bakit hindi natin siya makikita. Sinabi pa niya ang dahilan kung bakit hindi natin siya makikita ay dahil babalik na siya sa kanyang Ama. Okay. Dito makikita po natin yung patuloy na pagre-reveal ng Panginoon doon sa kanya pong kamatayan at muling pagkabuhay. Kung ating papansinin, dito po, hindi po tinutukoy ng Panginoon dito po yung rapture. Ang tinutukoy niya po dito ay sandaling panahon na lang at mamamatay ako, kukunin ako sa inyo pagkatapos ng kaunti pang panahon. 3 days ay makikita nyo akong muli. Yun yung most likely, meron tayong kasiguraduhan na tinutukoy po dito ng Panginoon ay yung kanyang kamatayan na at muling pagkabuhay in 3 days. Yung kaunti pang panahon. Kaya nagtanungan sila, ano kaya ibig sabihin? Hindi nila naunawaan. Makikita po natin dito na yung mga tagasunod ng Panginoon nung panahon na siya ay malapit ng kunin, arestuhin at ihandog yung kanyang buhay para sa atin, ay nung panahon po na yon ay wala silang awareness sa times and seasons. Natutuwa tayo kasi pinapatunayan nito po na yung isang tao, kagaya ng ating Panginoong Jesus, na sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay binibigyan ng pahayag ng Diyos na mangyayari sa mga kaalaman ng
sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Meron siyang kasiguraduhan. Pero yung mga kasama po niya na hindi nila marahil naiintindihan yung timing. Hindi nila marahil naiintindihan yung pagkilos ng Santong Espiritu sa Panginoong Hesus. Kung bakit alam ng Panginoon na it's about time, it's about time. Nung panahon po na ito ay nasa din marahil sila ng Gethsemane o kakatapos lang nila dun sa hapunan. At nananalangin ng Panginoon, nire-reveal sa kanya ng Ama na, anak, dumating na yung araw, ihahandog ka. Bayad sa kasalanan ng mga tao. Pero yung mga kasama niya, mga alagad, kahit nakasama mo ang Panginoon, hindi mo maramdaman. Minsan may ganong pagkakataon sa kalooban po ng Panginoon na parang it doesn't make sense kung bakit sasabihin ng Panginoon, umayo na kayo, umalis kayo, walang aalis, dito lang kayo, ganito yung mangyayari. Panginoon, ang sasaya namin nakatest lang natin kumain, biglang sinasabi niya sa amin na aalis kayo, hindi nyo na kami makakasama, hindi ko na namin kayo makikita. Sa verse 18, kaya ano kaya ang ibig niyang sabihin sa sandaling panahon? Hindi natin alam kung ano ang ibig niyang sabihin. So nagtatanungan yung mga alagad. Sa verse 19, alam ni Jesus na gusto sana nilang magtanong. Kaya sinabi niya sa kanila, nagtatanungan ba kayo tungkol sa sinabi ko na sandaling panahon na lang at hindi nyo na ako makikita? At pagkatapos ng kaunti pang panahon ay makikita nyo akong muli. Kahit na walang magsabi sa Panginoon, nadidiscern ng Panginoon, nalalaman ng Panginoon yung kanilang pagtataka. Talagang pagka ang isang tao is spiritual, pagka ang isang tao ay nakakonekta sa Diyos, walang limitation yung knowledge. Lahat ng bagay may kakayahan kang malaman dahil pwedeng ipaalam sa iyo ng Panginoon. Yung mga leaders ng ating church, at lalo na po yung mga nauna po natin na mga kapastoran, may mga patotoo sila na nalalaman ni Lolo, nalalaman ng pastor nila na bakit nalaman agad ni pastor? Yung discernment, pagka nasa spirit yung isang tao, madali lang malalaman kung ano yung pinag-uusapan ng mga tao, nalalaman mo kung ano yung nakikita mo, madali mong mabasa kung ano yung mga nangyayari. Lalo na yung mga pagtawag ng Panginoon, madali mo ito pong yung spiritual organs mo ba, yung spiritual senses mo ay malakas. Sabi ng Panginoon, hindi sila sinagot ng Panginoon Hindi sila sinagot ng Panginoon diretso. Doon sa, nagtatanungan ba kayo tungkol doon sa sinabi ko na sandaling panahon na lang, hindi nyo na ako makikita? Hindi sila sinagot na, ang ibig sabihin nun kasi mamamatay ako, tayo sa loob ng 3 araw mabubuhay ako ulit. Gets nyo ba guys? Hindi niya po yun sinabi. Sa halip, ang sagot ng Panginoon ay assurance. Sinasabi ko sa inyo totoo, iiyak kayo at magdadalamhati sa mangyayari sa akin. Pero sasaya ang mga taong makamundo. Malulungkot kayo, pero ang kalungkutan nyo ay mapapalitan ng kagalakan. Hindi sila diniretso ng Panginoon. Sagot ng Panginoon ay iiyak kayo at magdadalamhati sa mangyayari sa akin. Hindi niya sinabi na ipapako ko sa krus, gupitin ako. Pero makakaranas kayo ng matinding kalungkutan. Pero ang kalungkutan ninyo ay mapapalitan ng kagalakan. Ipinapakita sa atin ng Panginoon, after He suffered for a little while, you will see me. Sabi ito. And then after a little while, you will see me.
I tell you the truth, you will weep and mourn. Iiyak kayo. Magdadalamhati kayo. While the world rejoices. You will grieve, but your grief will turn to joy. Kung papansinin natin po dito, yung sinasabi po ng Panginoon ay pagpapahayag niya na pagka sumusunod sa Panginoon. Una, kung aalamin po natin, yung talagang nangyari sa Panginoon ay grabe. Bilang close friend, bilang leader o rabbi, maiiyak ka pagka makikita mo na mag-suffer yung iyong Panginoon. Maiiyak ka, malulungkot ka. Na sa iyong paningin, makikita mo, ay, ganun, parang di namin nakita ito na mangyayari, huhulihin ng Panginoon. Ba't parang hindi niya ipagtanggol yung kanyang sarili? Ba't ganun? Ba't parang biglang hinayaan ng Diyos na yung kanyang lingkod ay maghirap? Mga kapatid, kahit sa paglilingkod po natin sa Panginoon, minsan parang hahayaan tayo ng Panginoon. At parang yun nangyayari sa atin sa ministry, sa church, sa buhay Kristiyano, parang nakakahiya, parang nakakalungkot. Kawawa ka naman. Simula naglingkod ka sa Panginoon, walang ka ng oras. Kawawa ka naman, walang ka ng mga kaibigan. May mga bagay na nawala, may na-experience ka na mapapait na experience. Napapagod ka, parang wala namang saysay yung ginagawa mo. Hindi ka naman yung mayaman dyan. Yung mga tao daw ay na kasama natin, nakikibahagi tayo sa kalungkutan. Pero yung mga taong makamundo, pagka may mapait na nangyari sa isang lingkod ng Panginoon, yan, buti lang yan. Sabihin sa ating pagsunod sa Panginoon, hindi lahat natutuwa. Hindi lahat nakikibahagi sa kalungkutan. May mga tao na natutuwa sa ating paghihirap. Naranasan po yun ng Panginoon. Sabi nga ng 1 Peter, ang nahasid ako. 1 Peter chapter 5. Kaparehas naalala marahil ni Pedro Sa 1 Peter chapter 5 po, verse 9, patatagin niyo ang pananampalataya niyo sa Diyos at labanan niyo si Satanas. Marahil naalala habang sinusulat ni Pedro, naalala niya ang Panginoon na labanan niyo si Satanas. Sumunod kayo sa Diyos. Magpatuloy tayo sa kalooban ng Panginoon. Alalahanin niyong hindi lang kayo naghihirap, pati ang mga kapatid niyo kay Kristo sa buong mundo. Nararanasan din nila ang mga paghihirap na to. Nararanasan nila throughout the world are undergoing the same kind of suffering. Hirapan ba tayo magbayad ng rent? Meron din tayong mga kapatid na hirap din sila magbayad ng rent. Nahirapan ba tayo sa ating time and schedule? Meron din tayong mga kapatid na hirap din sila sa schedule nila. Meron ba kayong mga experiences na iniwan kayo na inyong mga trusted people? Meron din mga tao sa mundo na ito, dumadanas din na gano'n, iniwan din sila ng pamilya nila, hindi rin pinaniwalaan, pinagtawanan din. Sabi ni Pedro, verse 10, maikling panahon na lang ang paghihirap nyo. Parehas Naintindihan ni Apostol Pedro na yung mga paghihirap, maikling panahon na lang. Maikli lang kung ikupong parayan. Kaya maikling panahon na lang paghihirap nyo. Pagkatapos ito, tutulungan kayo ng Diyos para maging ganap ang buhay nyo. Meron talagang parte ng pagsunod sa kalooban ng Diyos na grabe, para ka nanganganak. Para kang dadalin sa sa hukuman. Para ka sinusunog sa apoy. Meron talagang panahon ng pagsunod sa kalooban ng Diyos na hindi talaga ganong kasaya. Na ikaw parang magse-self-pity ka, parang nalulungkot ka sa sarili mo bilang tao. Parang nangyari sa akin? Ba't
Simula naglingkod sa Panginoon, parang nagkanda utang-utang ako. Una, lack of knowledge. Pero, alam niyo po, kahit na gawin mo yung tama, sa galit ng kaaway at sa takbo ng mundo po na ito, hindi nagiging pabor sa atin yung mga pagkakataon. Nagiging mahirap ngayon para sa isang Kristiyano. Mahirap maging isang Kristiyano sa panahon ngayon. Nandyan yung persecution, nandyan yung pagsubok, nandyan yung kakulangan. Sabi dito po, at siya rin ang magpapatatag at magpapalakas sa inyo. Dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala, pinili niya kayo upang makabahagi rin sa walang hanggan niyang kalwalhatian sa pamagitan ng pakikipag-isa nyo kay Kristo. Gustong-gusto ko po ito. After you have suffered a little while, you will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Sa ibang salin po niyan, will establish you. Hirap ka. Sige. Pero pagkatapos ng hirap na yan, God will restore you. He Himself will establish you. Kapatid, ganyan talaga sa destino. Ganyan talaga pagka nagsisimula ka sumunod sa kalooban ng Panginoon. Pero, tuloy-tuloy, habang nagpapatuloy ka, nakikita mo, ini-establish ka ng Panginoon. Tumatayo ang matibay. Walang makakapagpagalaw sa iyo. Nothing will move you. Ganun, sumunod sa kalooban ng Diyos. Susunod tayo sa kalooban ng Diyos. Mahirap. Pero unti-unti nakikita mo, ini-establish ka po ng Panginoon. At binibigyan ka ng patotoo ng Panginoon na ang mga tayo makakapagsabi na, kapatid, buti na lang, sumunod ka. Uy, ang saya-saya mo naman, may bago ka sasakyan, yung church ninyo, lumalago, mga anak mo nakapagtapos na ng pag-aaral. Nakikita mo na lang yung resulta. Pero nung panahon, na hirap, kapatid, ang Panginoon lang ang sumama sa akin. Sabi niya dito po sa 21, katulad na isang babaeng naghihirap dahil malapit ng manganak. Di ba pagka nalaman po na buntis, masaya? pagka nalaman na buntis yung isang babae, uy, buntis ako, ang saya eh. Ina-announce pa eh. Yung kagalaan sa mukha, makikita mo po eh. Susunod na ako sa Panginoon, magpapastor na ako. Uy, alam mo ba, maglilingkod na ako sa Panginoon, magta-tights na ako ngayon. Uy, alam mo, may bago akong ministry. Uy, alam ba, lilipat kami ng lugar, mukhang dinadala ako ng Panginoon. Sa simula, yung pagkapagbubuntis, i-announce ang dali ang saya eh. Pero yung mga nganak, pagka mga nganak na, iba na yung mukha eh, lukot na yung mukha eh. O, bakit lukot na yung mukha? Ba't parang nag-aalala? Ba't parang kinakabahan? Hindi ko po alam, hindi po ako babae, pero lahat po ba ng mga magulang, nating mga nanay, ay may kaunti po ba tayo naramdaman na kaba? A woman giving birth to a child has pain. Bakit? May pain eh. May kaba na manganganak ka. Pero sabi daw, pero pagkasilang nung sanggol, nakakalimutan na niya lahat ng hirap. Pagkasilang nung sanggol, nakakalimutan niya lahat ng paghihirap dahil sa galak na naisilang niya ang sanggol dito sa mundo. Na merong isang buhay. Merong naipanganak na bagong pag-asa o nilalang. May po-produce. Sabihin ko sa inyo, kapatid, mga magulang, yung paghihirap mo sa Panginoon, may mga taong ipapanganak sa Panginoon. Yung paghihirap mo sa Panginoon, may maipapanganak na mga sitwasyon na ikagagalak ng iyong puso. May ibubunga, kapatid, yung pagpapatuloy po natin, mga magulang. At marahil may mga pastor din na nakikinig sa akin ngayon, na mas nauna, na makakapagpatunay sa simula na sumusunod ka sa Panginoon. Parang it doesn't make sense. Parang kakatapos lang natin kumain, Lord, tapos biglang kamatayan nyo naman.
Kakatapos lang natin ng huling hapunan, saya-saya pa natin kumakain, biglang kamata, parang yung pagsunod sa Panginoon, parang ang hirap. At pagka nandyan na yung hirap ng pagsunod sa Panginoon, parang, hindi ba ito matatapos? Wala bang, ganito ba talaga? Ganito na ba matatapos yung buhay ko? Hindi. Hindi. Meron kang maipapanganak. May mga maboborn again. Yung pamilya mo maliligtas. Yung company mo may establish. Yung trabaho mo may establish. At ang pinakahigit na nais natin pa, yung paglilingkod natin, yung pag-ibig natin sa Panginoon, yung gawain ng Panginoon, mai-establish, may tatayo. Ganon din kayo. Kung titingnan natin, nung panahon po na yun, mamamatay ang Panginoong Jesus, maghihirap siya, ipapako siya sa krus, dadanas ng napakatinding kahihiyan, level of shame, highest level of shame, naubaran sa harapan ng mga tao, saktan na parang walang kakayahan. Ganyan din kayo, nalulungkot kayo ngayon. Nalulungkot sila nung sinabi ng Panginoon, di na tayo magkakasama, magkakahiwalay kayo, magkakahiwalay tayo. Pero magagala kayo sa araw na magkita tayong muli. Pagka nabuhay na ako, pagka nabuhay ako muli, at walang sino mang makakaagaw na inyong kagalakan, kapatid. Una, nung malaman natin ng Panginoon na siya ay buhay, that Jesus Christ is alive and risen from the dead, it produces joy. Na ang Panginoon natin nagtagumpay, it will produce joy. Minsan pagka pinapanood natin yung Passion of the Christ, nakikita natin yung pagkapako sa Panginoon, naiiyak tayo sa tindi ng hirap na dinanas niya. Pero sa kaunawaan ng Panginoon natin ay nagtagumpay sa kamatayan, nagtagumpay kay Satanas, nagtagumpay sa kasalanan, nagtagumpay sa mundo na ito, nagtagumpay sa libingan, nagtagumpay sa laman. Kahit na nandyan yung pakiramdam na pwedeng bumagsak, pwedeng magkamali, nagtagumpay ang Panginoon, hindi siya nagkasala. Malalaman natin kung ano ibig sabihin ng tunay na kagalakan. At ano daw sabi ng Panginoon? Yung kagalakan daw po na yun, walang sino mang makakaagaw. Walang sino mang makakaagaw. Meron tayong kagalakan sa Panginoon na walang sino mang makakaagaw. Pagka nagawa mo yung purpose ng iyong pagkatawag, pagka nagawa mo yung will of God sa buhay natin, pagka na-accomplish natin yung layunin ng Panginoon sa ating buhay, magkakaroon ka ng kagalakan na hindi kahit sino pa man, kahit pilitin ninyo, hampasin ng lahat ng sitwasyon, hindi mapigil. At anong ginawa ng mga apostol po? Sabi, iba talaga magagawa ng pananaw. Faith and joy. Lagi kong sinasabi po, natutunan ko rin sa mga lingkod ng Panginoon, faith and joy. Walang makakapagpatigil sa isang taong may pananampalataya at kagalakan sa Panginoon. Wala po akong nakita. Wala po akong makita na maaaring magpatigil sa isang tao. Pastor, ang hirap niyan. Nawalan ng trabaho. Naputulan ng kuryente. Pagka may pananampalataya at sa kagalakan sa Panginoon, babalik-balik pa rin yan sa Panginoon. Magpapatuloy, magpapatotoo yan. At yung kaunawaan na nagagawa mo yung kalooban ng Diyos, at yung resulta nakikita mo, may mga tao na babago, may mga bagay sa buhay mo na isasaayos, walang makaagaw sa iyong kagalakan. Bakit? Nagawa mo ang kalooban ng Diyos. Salamat sa ating Panginoong Jesus, naging huwaran po siya. Na kahit gaano kahirap, ituloy mo, kapatid. Minsan mahihiwalay ka sa pamilya mo, minsan malalayo ka sa iyong pamilya, sa iyong comfort zone. May mga pagkakataon na
yung mga pinahahalagaan mo ay mawawala. Pero salamat sa Panginoon. Hindi niya hinahayaan na kanyang mga anak manatili sa ganoong kalagayan. Itinataas tayo ng Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Hayaan nyo nga, Panginoon, sa buhay po namin, kung ano yung naranasan ng aming Panginoong Jesus, nakagalakan sa pagsunod, maranasan din po namin. May kahirapan, may hiwalay ng sandali. For a little while, we will suffer. Suffer hindi dahil sa kagagawa ng kasalanan namin. Magsasuffer kami para sa ikabubuti ng iba kagaya ng aming Panginoong Yesus. At sa mga punto na yon, ang pagsunod sa kalooban po ninyo ng pag-ibig, pagmamahal, pag-aaruga, pagpapatawad at pagtanggap. Sa mga hirap, Panginoon, ang pagsunod sa kalooban ninyo, Panginoon. Patuloy niyo paunawa sa amin na sa dulo ng amin pong pagtatalaga ng buhay, kokoronahan niyo kami ng buhay na walang hanggan. Makikita namin kayo. Sabi ninyo sa inyong mga salita kanina, at pagka nagkita tayong muli, malulubos sa iyong kagalakan at walang sino mang makakaagaw nito. Lord, nananabig kami na makita, Panginoon, kayo sa amin po, Panginoon. Nananabig kami sa inyong pagbalik. Nananabig kami makita kayo, Panginoon. Makita kayong muli, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pinagpala niyo po kami sa inyo po mga salita. Pagpalain niyo po ang Door Faith Organization, ang Pastor Joseph, ang kanyang pamilya, mga leaders ng church, Bible school teachers, mga kapastoran at district supervisors. Pagpalain niyo po at tulungan, samahan, Panginoon. Patuloy na ang gawain po ninyo, Panginoon, ay nilalapit po namin at ang mga tao na inyo pong ginagamit. Lord, special prayer po para sa youth camp na papalapit, Panginoon, sa Taiwan, April 1st week. Patuloy po kayong kumilos sa mga kabataan. Patuloy niyo po silang tawagin. At Lord, yan niyo po, Panginoon, na mapag-ipon po kami, Panginoon, ng mga kaluluwa na patuloy na palalakasin sa pananampalataya. Ilalapit po sa inyo. Hayaan niyo po, Panginoon, na makita namin ang pagkilos po na inyo po Santong Espiritu. At dalhin, Panginoon, mga kabataan sa presensya po ninyo. Anumang kapangailangan, anumang sitwasyon, Panginoon, kayo po ang tutugon, Panginoon. Salamat po, Ama. Pinupuri po namin kayo sa araw na ito. Ano man yung gagawin po nilang pagtatrabaho, pagpasok, Panginoon, at pagninegosyo o maagawain po ninyo, Panginoon, samahan niyo po ang inyo po mga anak. Ingatan niyo po kami, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. God bless po sa bawat isa.